like the Guinevere and the Baksha, granted napakadaming roamer bans sa ating game number 2. Papalapit na ang pagpapatuloy ng ating play-ins number 2 kung saan hinihintay natin kung sinong mananalo at lalaban sa Team Liquid Philippines. Nung nakita siguro nila yung bracket, medyo naisip nila, mahaba-habang kayod to. Oo. Malalim talaga eh. Nag-aabang quote-and-quote final boss ng Season 17. Exciting to kasi number 1, ang dami mong combo na pwedeng ilagay dun sa Guinevere. Merong yung buhat ng Zushi, nandun yung final slot. Yeah, actually. Yeah. Nakaka-excite. Oo, kasi imagine mo, makakita lang si Tracy kapag sinat-call niya, pre, pag natanong ko to, unlitash ka dito. Oo. Kailangan na talaga mag-iingat, of course, if you're Lansu, sa mga potential burst o sabihin na natin kung ikaw yung dikitan ni Perxiva. Pero sa ngayon ay mukhang magpapatuloy lamang ang pagpopoke ng Twisted Minds kontra Omega. At ito naman talaga ang kalamangan ng isang Zushin. Ang mahirap kalaban talaga yung Zushin eh. Ayan o, tinan mo nararamdaman ni Perxiva yung mga ganyan-ganyan. Pero ang importante naman dito, no, para sa Smart Omega, ang ganda ng control nila doon sa pagong. Kasi sumasama na sa Turtles, ay sa Little Wanderer pala, sorry. Kasi sumasama kaagad si James sa mga ganun eh. Yeah. Ang importante dito for Twisted Minds is they get Prayo in terms of position kasi again sila yung may pang setup. Pero for Smart Omega, baliktad yung story eh. Sila naman yung medyo madali mag-retake ngayon kasi meron silang glue. Nakaka-battle for Twisted Minds. Oh, Blade Surge! Ang hapdi nung mga washing-machine doon ni Ryzen at mapapa-out kaagad si Tracy. Oo. Buti na lang hindi ganun kalambot si Tracy. I think he is rocking the tank emblem sa Guinevere na to. Kaya nagkaroon ng additional around 200 HP. If there were jungle Guinevere, parang iba na ata ang magiging kwento. Mataas talaga yung burst damage ng Omega sa combo na yon. Yeah. And alam mo, ito yung ano yun, no? Ito yung maganda sa MPL Philippines. Dati, nung Season 14, kapag nakakita ka ng Suyo, nag-full clear lang sila. And then si King Kong, pinauso niya yung nag-rotate sa may middle lane. Lahat na ng Suyo, ganito yung galaw eh. Na talagang nagpapanish sila sa may middle lane because of the Blade Surge. And yun yung ginagamit and kinakapitalize ng Smart Omega. Now, because of this move, yung benefit na sinabi ko kanina na pwedeng kumuha ng Prayo sa positioning yung Twisted Minds, now it's unavailable for them. Oo. And mukhang magsisimula na ang first turtle fight ng ating laro. Perxiva trying to zone out one. Flicker yung ginamit din. At pumasok na itong si Tracy. River manipulation para kay Midwin. E pinaking may ipit din. Ako na bit-bit with the Lantern and MP with a kill. Pero pwede pa silang tumuloy dito. Netsky, sumama na napag yung Zaman Force. Atas mo na si Sean. Apak ng Cyclone Eye. At kontrolado na ng Omega ang pagong. Oo. And just like that, first turtle ay mapupunta sa kamay ng Omega. Magandang panimula na para hanapin si Lansu. Paano ba naman mag-a-unli dash kung siya ang unang babagsak? Oo. Ang nakakatakot dito for... Oy! Ay, yun lang. Grabe si ano. Grabe si Lanzo. Ginawan Lanzo nitong Arlot. Grabe yung galawan dito ni Lanzo. Tingnan natin sa pagpasok dito sa itaas na bahagi. Siya ang nagiging punteriya nila. Pero iiwas muna ang Smart Omega kasi nga naman gusto nilang alalayan din kung saan patungo itong si Ryzen. And this is still anybody's ball game. Sa pagpasok natin ng 3 minutes in, Omega ay nakakalamang lamang ng bahagya dahil na rin sa first turtle na kanilang nakuha. And sa tingin ko, pauulit-ulitin lang nila na huliin dito si Lanzo. Yun siguro yung magiging susi nila to control this composition coming in from Twisted Minds. Yeah, kasi essentially sinashutdown mo yung combo na available for Twisted Minds. And ina-abuse lang ng Smart Omega kanina yung opening na wala pa kasing level 4 yung Guinevere. So they can definitely just go and shut down the XP laner of Twisted Minds. Pero ngayon, iba na yung storya. Oy! Oh my goodness, nagamit din yung flicker. Ang dami nagastos doon pero merong cross-map play na gagawin ng Smart Omega. Tatakasan na si Nosha. Oh, wow! River manipulation. Pero hindi Sumobra. connecta at si Sean ay nagamit yung Crimson Beacon. Dalabang pata din si Nosha, nagamit yung SOD. Pupuntahan ba nila si Perks? No way! Hindi na muna kasi nandun din si Ryzen para iligtas ang kanyang kakampi at makakaplato rin si Netsky sa itaas. Oo. And I think makakalamang pa rin naman ang Omega doon bagamat ay hindi gumana ang play ng Twisted Minds. Omega yung nakapera ng madami doon sa plating sa taas. Oo, masayang-masaya si Netsky, men. Kumbaga itong Moskov, even though may late game problem ng Smart Omega, madedelay yan. And especially looking at the composition of Smart Omega, hawak nila yung Suyu Haren. Ilang beses na natin nakita to nung regular season pagdating ng mid-game, which is usually yung 5-minute mark ng game. Diyan talaga nangingibabaw yung lakas ng Suyu and Haren. You have this assassin na capable hero na
ang taas ang damage output, basta may mababa ang buhay. And then you also have this gold laner na pwede mag-dictate ng tempo ng mga teamfight kasi under the Zaman Force, kahit sinong pumasok ay pwede nila labanan. At sisimulan na nga ng side ng Twisted Minds ang pangalawang pagong na ito. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Omega. Kaya naman gusto nilang makuha ito. Bibigyan na agad yung isa. Ayan na yung combo kasabay James! ng Flicker penalty zone. At si Perksima ay pumasok din. Kaya lang mapapalalim ata siya. Nakasanib din naman at mabibigyan itong si Sean. Final slash para kay Lanzo. Nakakuha siya ng kill. Pero Ryzen. pa rin talaga si Ryzen. Napumitas pa ng isa. Habang si Lanzo ay sinalubog na si Ryzen. Atras muna sila dito. At dun sa may gitnang bahagi, pre, sumama na rin si Netsky. May plano pa ata silang basagin ito, ha? Oo, ang daming makukuha ng side ng Omega. Mid lane turret na konti na lang at pagong. And this is back-to-back turtles plus many more in one go para sa Omega. Yeah, ang dami na nakuha. Again, big game James with that big penalty zone on the backside. Twisted Minds, hindi sila nakareact. And mind you, lalo na nagra-ramp up dito ang tempo ng Smart Omega. Alam mo, kung ikaw ay fan ng Twisted Minds, ang pangahawakan mo na lang dito, dalawang bagay. Yung Moskov late game, tsaka the fact that Omega is playing a Harit with the Flying Clouds. Oo. Ako naaalala. naman, If you know, you know. Oo, eh. If you know, you know. Legends lang. Legends na nakakaalam. Pero sigurado, if you are Netsky, ayaw mo nang maudit yun. Especially sa ganitong klaseng laro na napaka-importante sa kanilang karera. Kung ikaw si Netsky, hindi ka gagamit ng Flying Clouds. Wag. Oo. Wag mo subukan. Huwag mo subukan. Oh, wait lang. Dosya, atras muna siya dito at malaya na naman, men. Iniisa-isa ni Netsky mula taas. Diretso sa gitna, nasa baba naman ngayon. Walang flying clouds. Oh, di siya, naglakad lang. Naglakad lang. From Naglakad street 1 to street 3. Nilakad niya lang. Sabi nga nila, wise men learn from their mistakes. Oo. Wiser men learns from the mistake of others. Oo. So kahit sariling pagkakamali yun, okay lang. James! Siya nagamit! At si James ay pumasok na rin. Pero lalaban pa ba dito ang Twisted Minds? Nabit-bit itong si Lanzo. Mamamaalam siya. Napagsaban for Grabe. River manipulation. Inabutan pa itong si Sean. Na-force na rin yung kanyang Crimson Beacon. At dun sa itaas, may trade na naman. Trabaho lang talaga si Harry ng trade na harangan pa yung SOT. Hindi na madedepensahan yung top lane. And again, Smart Omega taking over the map. And ito yung sinasabi natin kanina, men, yung tempo and yung window of opportunity for Smart Omega. Napakalakas ng Suyo Harit pagdating ng mid-game. If you think about it, 7 minutes pa lang ang ating laro at ganito nakalaki ang gold lead ng Omega. For the last few games na napanood natin ngayong araw, pinakaunang araw ng playoffs, laging tumatagal ng lagpas 15 minutes. And ang Omega ngayon ang nagbibigay ng napakabilis na tempo for game number 2. Yeah, ito talaga yung mga bagay magpapagising sa'yo, nagpapagising sa barangay, yung tempo na hawak nila. Alam nila kalakasan ng lineup nila ngayon, ito yung moment ng game na hindi sila pwede matakot. As long as nakakakita sila ng objective ng Torre, they will go for that. Tignan mo si James, takbo kagad sa taas, naghaharap ng away ang barangay. Wala silang aabutan. Ito yung malupit talaga sa Smart Omega, no? Ginagamit nila lahat ng resources na nasa paligid nila. Oh, man. Even yung reveal, ilog. yung ilog. Ginamit yung ilog, kahit walang tulay, tinawid nila. I mean, a second earlier, pwede pa sana nilang makancel yung recall ni Lanzo doon. But with a 6K gold lead, ay pwede naman nilang labanan ng patas sa loob ng base ng Twisted Minds ang Omega dito. And meron tayong flicker play potentially mula dito kay James. Ang tanong ay kung pipilitin nila. May Holy Shields pa dito sa may bandang itaas. And for sure, gugustuhin sana ng tipirin ito Twisted Minds pero napaputok na rin ng Omega. Grabe, 8 minutes pa lang, men. Wala na yung Holy Shield or yung Holy Defense sa itaas. In ngayon, iisa-isayin na ng Smart Omega yung mga lanes. Maybe they will try to push for bottom lane. Meron din silang, again, banggit ko kanina yung flicker, penalty zone para ipilit yung mid lane. Pero sabi nila, medyo gagayahin lang namin yung laruan ng Liquid, Hunger Games. Gugutumin lang no? And may option naman ng Omega para dito And ang Twisted Minds, kailangan nilang humanap ng pagkakataon na kahit pa paano makapiso-piso man lang, makaisa-isa man lang. I mean, sinusubukan naman nila. At some point, nakita natin na si Lance Hoy fumiflicker na with the final slash. Tracy looking targets left and right at pinipisuhan naman talaga nila yung mga Torre doon with Nosha as well. Pero hindi rin kasi pwedeng magstay ng matagal. Oo, men. Alam mo, ito yung piso-piso nga talagang gugustoy mo if ikaw yung Twisted Minds. Kahit makaisa ka lang. Pero alam mo, si Netsky dito, happy din siya sa isang kill niya Kasi, again, di pa siya muuwi.
hindi pa sila nakikita ng Flying Clouds. Ayaw nga tumapak ng Flying Clouds. Ayaw tumapak yan. Hindi pa sila nakikita ng sumpa kasi ang trabaho lang ng Smart Omega yun, magpatrol at rumonda sa mga jungle camps ng Twisted Minds, hintayin yung Lord and kontrolin yung opposite lane. So yung slow lane ay hawak ngayon ng Smart Omega. Even if may Moskov, yung Twisted Minds, ang problema para sa Twisted is, kaya mo bang lumaban sa Lord Pit? Oo, malinis atang makukuha ito ng side ng Omega. Hindi na ata aabot pa ang Twisted Minds. Masyadong mabilis. And that's going to be the Lord na mapupunta sa kamay ng Omega. Yan po ang ating pinakaunang Lord. Yeah, and ngayon, pumipilit naman si Nosha na kahit pa paano ma-equalize yung mga nangyayari dito, no, para sa Smart Omega. At least nakabasag sila dun sa may top lane. May tawid din naman ang Twisted Minds na ginagawa rito. Pipilit pa nga sana si Ryzen na kunin yung orange buff. Kung hindi lang niya natunugan, maraming papunta dun eh. Naramdaman niya no? Sabi niya, parang pinagpaplanuhan ako dito. Parang hindi ko gusto yung ihip ng hangin. Parang may Pinakita mali. na kasi siya isang tao dun eh. So, in-anticipate na niya kagad yun. Ang ganda ng control ng Omega dito, men, ha? Oo, tsaka pwede nilang ipilit itong top lane kung sakaling may makita sila na wala sa pwesto. In fact, pwede ngang may safe route dito kung saan mag-ulti na ang si Mingguin. Yun dalawa kagad ang nahabutan! Makakasali pa sana si Perxiva pero nakapatay na sila ng isa dito. James will go down. Letsky bumasag na ng Torre. Apat pa natitira para sa Twisted. Pero re-respetuhin na muna to ng Smart Omega. Transition sa middle. Na-try nilang itulak ito. Yung bottom ay mapipilitan din naman ng Twisted na kontrolin at hawakan. Ganda ng control ng Omega. 1-for-1 trade ang naganap pero makakakuha ng 2 torre. Kapalit sa buhay ng isa. Omega pa rin ang nakakalamang. Pumutok pa yung Holy Shield sa baba. All things considered, Twisted Minds might be happy with the Arlot dying. Kahit pa nawala yung Holy Shield doon sa dalawang lane. I mean, it's 11 minutes naman na. So, hindi na ganun kalaki yung value kasi mawawala na rin naman yan before the next Lord spawn. Pero ang nakakatakot kasi rito for Twisted Minds is hindi pa tapos yung timing or yung power spike ng Twisted Minds. Even though nakakapag-farm naman si Nosha, ang next na aabangan natin for the Harit, for kay Netsky, is yung Divine Glaive. Suddenly, mawawala ng value dito yung mga Athena Shield, yung mga Radiant Armor kasi may spike pa ng damage mula doon sa Harith. And the moment na lumabas yun kay Netsky, pwede natin makita na magtapang talaga ang side na Omega katulad na lamang ng ginagawa nila dito. Pero mukhang hindi sila mag-all-in. Saktong poke lamang para makuha ang mga buff palayo sa Twisted Minds. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, gugutumin nga ng Omega ang twist. Grabe kadesidido ang Omega dito. No? Even committing yung penalty zone ni James. Oo. And ngayon, tinan mo, hindi na nga sila nagpapakita sa mapa eh. Madamot yung barangay ngayon, men. Usually may ano yan eh. May emergency resources yan eh. Ang ngayon ang ginagawa ng mga barangay tanod, kinakain yung resource pati ng Twisted Minds. Feeding program pero yung mga tanod yung kumain. Aray ko mo. 20 seconds bago lumabas ang ating pangatlo or pangalawang Lord ng larong ito. We are 13 minutes in at kontrolado ng Omega ang river area. Hindi pwedeng tumaan ng Twisted Minds. Grabe yung macro. Oy! Uy, uunahan nila to. Jay! Amen, pero tatlo yung naabutan ng penalty zone. Kaya nakatigil na kagad si Nosha. Siya na maalam din. Sean ay nakumit din yung Crimson Beacon niya. At naku po, isang mabilisan niya, yung damage dealer nila natumba agad. Grabe, men. Lagi naka-ready. Talagang ready sumerbisyo yung mga barangay tanod. Napakabilis. Pagkatalon. Alam mo yung ginawa pa ni James? Ano pa nga yun eh? Hindi naman siya sa sobrang bilis. Pero naghintay siya ng konti kasi alam niya re-rest pa ng konti yung Twisted Minds. And nung naglakad na yung Twisted para umamba rito kay Tracy, naandun kagad yung penalty zone plus flicker combo. At gitnang-gitna pa dun sa tatlo, no? Para bang nakita niya na may mga imposibleng walang kasama. Hindi ko yun yung call eh. Parang imposibleng walang kasama to na umaaligid sa tabi. Oo, hindi naman eng-eng yan eh. Siyempre pag nag-set yan, lalaban yan. Hindi tuloy na pakinabangan yung setup ni Tracy dito. May mga tumatama naman talaga para kay Tracy, kaya lang hindi nagiging sapat yung follow-up dito ng Twisted Minds. Lalo na ngayon, na Lord ay sa itaas na bahagi din, patungo. At yung wave ay kontrolado din ng Omega. At anytime ay pwede na naman pumasok dito si James. Wala man flicker this time around. Yung threat na pwede siyang tumalon with a penalty zone kasabay ni Perxiva ay napakalaki. Hindi pwedeng magdikit ang Twisted Minds dito. Kailangan lang palayuin yung Lord. Kailangan lang nilang wave clear ng safely. At mukhang yung mid lane ay gusto na rin nilang makuha. Ayun na, decidido na si Netsky dito. Kukunin na nga niya ito.
Matapang siya kasi may Purify pa rin naman siya na available. Even Mingguin ay may available pa rin na Purify. Oh! Combination na gagamitin. Si Sean ay na-force na rin. Oh my goodness, na maalam na si Bergshima dito. Nakapasok Netski! si Netski. Kaya Uy! din yung rescue with that penalty zone. Power lock! Naman. Pero siyempre naging boy pa rin naman. Si Mingguin, binibigsak na! Game number 2 para sa Barangay.